Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East, habang nagbabantaan ang Iran, Israel at United States, may isang tanong na bumabagabag sa marami. Bakit tila tahimik ang Europe? Bakit hindi sila direktang sumasali sa giyera? At higit sa lahat, may lihim nga bang kasunduan ang Europe at Iran? Kaibigan, kung akala mo simple lang ang sagot, nagkakamali ka. Dahil ang katotohanan, posibleng mas malalim pa kaysa sa inaakala ng karamihan. Ako si Kapitan Kaalaman. At sa video na ito, bubuksan natin ang mga sekreto, mga negosasyon, at ang posibleng hidden agenda ng Europe at Iran. Ang tanong ng lahat. Sa ngayon makikita natin na ang Europe, lalo na ang France, Germany, at UK, ay hindi basta-basta sumasabak sa direktang laban-laban sa Iran. Sa halip, mas pinipili nilang makipag-usap. Pero bakit? Simple lang ba ito? O may mas malalim na dahilan? Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit na nakikipagnegosasyon ang Europe sa Iran, lalo na tungkol sa nuclear weapons. Layunin ng Europe, pigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear bomb. Pero ang tanong, kung kalaban nila ang Iran, bakit sila nakikipag-usap dito? Ang nuclear deal, simula ng lahat. Balikan natin ang nakaraan. Noong 2015, nagkaroon ng isang malaking kasunduan. Ang Iran Nuclear Deal o JCP. Sa kasunduang ito, papayag ang Iran na limitahan ang nuclear program nila. Kapalit nito, tatanggalin ang sanctions. At dito pumasok ang Europe. Sila ang isa sa mga pangunahing negotiators. Pero ito ang twist. Hindi lahat ay naging maayos. Dahil sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng problema sa pagsunod ng Iran sa kasunduan. At dahil dito, ibinalik ng Europe ang sanctions laban sa Iran noong 2025. Kaibigan o kalaban, dito na nagiging komplikado ang lahat. Sa isang banda, pinaparusahan ng Europe ang Iran. Pinipigilan ang nuclear program. Pero sa kabilang banda, nakikipag-usap pa rin sila. Patuloy ang negosasyon. Sa katunayan, sinabi mismo ng European Union na concerned sila sa nuclear at missile program ng Iran. Patuloy silang magpapataw ng sanctions kung kailangan. So, ano ba talaga? Kaibigan ba nila o kalaban? Ang tunay na dahilan, pera at enerhiya. Ngayon, pumasok tayo sa pinakamahalagang bahagi, energy at pera. Sa totoo lang, malaki ang epekto ng Iran sa global oil supply. At ngayon dahil sa giyera, tumaas ang presyo ng gas at langis sa Europe. Sa katunayan, tumaas ang higit 60% ang gas prices sa Europe dahil sa conflict. Ibig sabihin, kailangan ng Europe ang stability. Kailangan nilang maiwasan ang total war. Dahil kapag nagkagulo pa, ekonomiya nila ang unang babagsak. Ang kasalukuyang sitwasyon. Habang ginagawa ang video na ito, lumalala ang tensyon sa Middle East. May missile attacks, may drone strikes, may economic crisis. And ayon sa mga ulat, patuloy ang diplomatic talks sa likod ng eksena. May informal negotiations pa nga kahit may giyera. Ibig sabihin, habang may laban sa harap, may usapan sa likod. May lihim nga ba? Ngayon, sagutin natin ang pinakamalaking tanong. May lihim bang kasunduan? Ang sagot, walang konkretong ebidensya na may lihim na kasunduan. Pero, may malinaw na strategic diplomacy. Ibig sabihin, hindi sila magkaibigan. Hindi rin sila totally magkaaway. Nasa gitna sila ng isang silent negotiation. Ang tinatagong laro ng mga bansa. Sa geopolitics, kaibigan, hindi lahat sinasabi sa publiko. Minsan, ang tunay na laban nasa likod ng kamera. Ang tunay na kasunduan, hindi ina-announce. Maaaring, check nakikipag-usap ang Europe para pigilan ang giyera. Check O para protektahan ang sariling ekonomiya. Check O para kontrolin ang galaw ng Iran. Strategy, hindi lihim. Kung titingnan mo ng mabuti, hindi ito tungkol sa lihim na kasunduan.
Ito ay tungkol sa strategy, diplomacy, survival. Dahil sa mundo ng geopolitics, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Interes lang ang permanente. Ano ang posibleng mangyari? Sa mga susunod na buwan, 3 bagay ang pwedeng mangyari. Una, magkaroon ng bagong kasunduan kung magtagumpay ang negotiations. Ikaduha, lumala ang giyera kung mag-breakdown ang talks. 3. Status quo. Patuloy ang tension, walang malinaw na solusyon. Final analysis. So kaibigan, may lihim bang kasunduan? O haka-haka lang? Ang pinakatamang sagot ay, walang solid proof ng lihim na deal. Pero may ongoing na behind-the-scenes diplomacy. Sa totoo lang, mas delikado ang hindi mo nakikita kaysa sa nakikita mo. Ang role ng United States. Hidden pressure? Hindi natin pwedeng pag-usapan ng Europe and Iran nang hindi binabanggit ang pinakamalaking player. United States. Kaibigan, kahit mukhang independent ang Europe, hindi sila totally hiwalay sa impluensya ng US. Sa katunayan, magkakampi sila sa NATO. Magkakaugnay ang kanilang ekonomiya. At kadalasan, sumusunod ang Europe sa direksyon ng US. Kaya ang tanong, kung may negosasyon ang Europe at Iran, alam ba ito ng US? O baka may basbas pa nila? May mga eksperto na naniniwala na ang Europe ang middleman, habang ang US ang pressure force. Ibig sabihin, habang nananakot ang US, nakikipag-usap naman ang Europe. Isang good cop, bad cop strategy. Kung totoo ito, mas lalong nagiging komplikado ang relasyon. Ang Strait of Hormuz, ang pinaka-importanting barahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lugar na pwedeng magbago ng lahat. Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinaka-importanting daanan ng langis sa buong mundo. Halos 20% ng global oil supply dumadaan dito. At alam mo ba, kayang kontrolin ng Iran ang lugar na ito. Ibig sabihin, kapag isinara ito ng Iran, tataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Sino ang unang tatamaan? Europe. Kaya ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ayaw ng Europe na galitin ng todo ang Iran. Kung bakit mas pinipili nila ang diplomasya. Dahil sa isang iglap lang, pwedeng bumagsak ang kanilang ekonomiya. Propaganda o realidad. Sa social media ngayon, maraming kumakalat na teorya. May lihim na kasunduan. Nagkakutsabahan ang Europe at Iran. Pinaplano nila ang lahat. Pero kaibigan, hindi lahat ng nakikita sa internet ay totoo. Sa geopolitics, may propaganda, may misinformation, o may psychological warfare. Minsan, pinapalabas na magkaaway ang dalawang bansa. Pero sa likod, nag-uusap pala. O minsan naman, pinapalabas na may kasunduan, pero wala naman talaga. Kaya importante, mag-isip, mag-analyze, huwag basta maniwala. Ang pinakadelikadong senaryo. Ngayon, pag-usapan natin ang worst case scenario. Paano kung biglang bumagsak ang lahat ng negotiations? Kapag nangyari ito, pwedeng sumiklab ang full-scale war. Pwedeng magsara ang Strait of Hormuz. Pwedeng tumaas ng sobra ang presyo ng langis. At hindi lang Middle East ang maaapektuhan. Pati Asia, pati Europe, buong mundo. At dito papasok ang pinaka-nakakatakot. Posibleng madamay ang mas maraming bansa. Posibleng lumaki ang conflict. Kaya ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ayaw ng Europe ng direktang giyera. At bakit sila patuloy na nakikipag-usap? Hindi dahil duwag sila, kundi dahil alam nila ang magiging kapalit. Sa huli, ang tanong ay hindi lang, may lihim bang kasunduan? Kundi, ano ang hindi sinasabi sa atin ng mga makapangyarihang bansa? Dahil sa mundong ito ng geopolitics, ang katahimikan, minsan mas maingay pa kaysa digmaan. Ako si Kapitan Kaalaman.
Kung gusto mo ng ganitong klaseng analysis, like, comment, subscribe. Sabihin mo sa comments, naniniwala ka ba na may tinatagong kasunduan ang Europe at Iran? Dahil baka ang sagot nasa pagitan ng katotohanan at lihim.